at sa Jesus. Sabi dito sa 10, Jesus answered and said to him, "Are you the teacher of Israel and do not understand these things? Truly, truly, I say to you, we speak that which we know and bear witness of that which we have seen, and you do not receive our witness. If I told you earthly things and you do not believe, how shall you believe if I tell you heavenly things? And no one has ascended into heaven but he who descended from heaven, even the Son of Man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes may in him have eternal life." 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world should be saved through him. He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the judgment, that the light is come into the world, and men love the darkness rather than the light, for their deeds were evil. For everyone who does evil hates the light, and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. But he who practices the truth comes to the light, that his deeds may be manifested as having been wrought in God. So sa pagpapatuloy natin dun sa kwento ni Nicodemus at saka ni Jesus, napag-usapan natin last time yung tungkol sa regeneration, na ang tao ay kailangan ipanganak muli spiritually para siya makasama dun sa kingdom ni God. Sadyang hindi maintindihan ni Nicodemus yung sinabi ni Jesus. Kaya doon sa verse 9, mag-backread tayo ng konti. Sabi niya ulit, how can these things be? So hirap si Nicodemus na intindihin yung sinasabi ni Jesus tungkol doon sa regeneration or born again na yun. At ito yung problema ni Nicodemus, yung kaniyang unbelief. Hindi siya makapaniwala na ganun pala yung mangyayari. Kaya dun sa pagpapatuloy ng kwento, nag-expand si Jesus dun sa pagpapaliwanag niya. Kaya naman hindi maintindihan ni Nicodemus yun, kasi nga ayon dun sa 1 Corinthians 2:14, sabi ni Paul, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them, because they are discerned only through the Spirit. So yun yung state ni Nicodemus, yun yung estado niya. Nasa pa siya? Nasa state natural man. Sa panahong ito, hindi pa naiintindihan ni Nicodemus, at maaaring sabihin din natin na hindi pa siya born again, kasi nga hindi niya maintindihan ito. At sabi nga ni Paul, without the aid of the Holy Spirit, hindi talaga maiintindihan ng tao. Kaya naman kahit anong paliwanag natin sa mga taong nakakausap natin tungkol dito sa pag-ibig ng Diyos, hindi pa rin nila magets. Hindi pa rin nila maunawaan. Hindi ko alam kung may mga experiences kayo na ganun, na sa tingin natin ang simple naman, ang dali nating maunawaan, pero sa kanila it does not make sense. Huwag tayong mabahala rin pagka may na-encounter tayo na ganun, kasi hindi sa atin nagmumula yung regeneration nga, yung born in the Spirit or yung pagiging born again. Hindi natin trabaho yun, kundi tulad nung ating napag-usapan nung nakaraan, na yun ay trabaho ng Diyos. Ang problema ni Nicodemus ay unbelief, at walang pagkakaiba ito kaysa sa atin ngayon.
may mga taong hindi pa rin talaga naniniwala. Kasi nga, the kingdom is heavenly or spiritual. Sa kaya makikita natin dito na ni-rebuke din siya ni Kristo, sabi niya, teacher ka ng mga Hudyo, hindi mo to maintindihan, sabi niya ganun. Kasi alam niya nga na si Nicodemus ay bihasa sa Old Testament. Kaya lang, hindi niya pa rin magets yung explanation Jesus kung paano makapasok sa kingdom. Sa verse 11, we speak that which we know and bear witness of that which we have seen. Truly, truly, I say to you, we speak that which we know and bear witness of that which we have seen. And you do not receive our witness. Etong ginamit na pronoun dito sa verse 11 ay we. So, ibig sabihin may kasama si Jesus. At may mga nagsasabi na yung we ay referred daw sa Trinity. May mga nagsasabi din na we, itong we na ginamit ay yung mga disciples niya, yung kasama ni Kristo. Pero either way, yung sinasabi dito ay hindi nyo maiintindihan. At we speak that which we know and bear witness of what which we have seen, and you do not receive our witness. So, ang sinasabi ni Kristo dito ay sinasabi natin yung aming alam at sinasabi din namin yung aming nakita, kaya lang ayaw nyong tanggapin. So, yun yung yun yung pagpipinpoint mismo ni Kristo na may problema nga si Nicodemus yung kanyang unbelief. Kasi nga naman pinapaliwanag niya yung kung paano yung born again na pinag-usapan nila, ayaw pa rin maniwala ni Nicodemus. Paano na lang kung tungkol sa heavenly na ang pag-uusapan? Kung yung nangyayari dito sa lupa ay hindi nyo pa pinapaniwalaan, how much more kung yung heavenly ang pag-usapan, sabi ni Jesus. And then, nagpatuloy siya sa kanyang pagpapaliwanag. And no one has ascended into heaven but he who descended from heaven, even the Son of Man, sabi ni. Dito, binibigyan ni Jesus yung kanyang identity ng emphasis. Etong kausap mo, yung parang ganun, etong Son of Man na to ay mula sa langit. At walang nakakapunta sa langit, wala ring bumaba mula sa langit, kundi ako lang, itong Son of Man na to, sabi ni Jesus. Ito na, nagpatuloy na siya sa kaniyang pagpapaliwanag na ikinonek niya yung sa verse 14, ikinonek niya yung kwento ni Moses doon sa nangyari nila sa kanila sa disyerto, sa wilderness. So iisa-isahin natin yung tinetestify ni Kristo dito. Yung una, i-connect natin to sa sa nakaraan na para mabuo yung kwento. Sabi dito sa kwento na no one can enter the kingdom because of sin. Alam naman din natin yan. And then, everyone is under the wrath of God. And every person is destined to die and to eternal torment. Kasi nga, ayon din kay Paul, for all have sinned and fall short of the glory of God. So ito yung katotohanan na inilalahad ni Kristo na hindi talaga makakapasok ang mga tao kasi nga lahat nagkasala. Kaya nga kailangan ng ng born again na ipanganak muli. Kasi nga sabi doon sa nakaraan nating topic ay he who is born of the flesh is flesh. So kung born of the flesh ka, hanggang flesh ka lang. Pero kung born of the spirit, is of the Spirit. At yun ngang born of the Spirit ay yun lang yung mga kasama sa kingdom ayon dun sa topic natin last week.
So ito yung pinamumukha ni Jesus na ito yung kalagayan ng tao kaya hindi sila makapasok. So parang walang walang hope para sa mga tao. Ini-imagine ko kasi wala na hindi na nagsalita si Nicodemus noon sa susunod na mga verses. Puro si Jesus na yung nagsasalita dito. Iniisip ko, ano kayang iniisip ni Nicodemus nung pinapaliwanag ito ni Chris na sabi niya na everyone does evil, for everyone who does evil hates the light and does not come to the light lest his deeds should be exposed, to sa verse 20. So everyone does evil, sabi niya ganun. So lahat talaga, ito yung sabi ni Paul nga na for all have sinned. So walang excuse ang tao. Lahat sila nagkasala. So saan sila pupunta? Sa eternal torment dahil sa kasalanan. Kaya lang, sabi naman ni Jesus dito sa 16 at sa 15, God designed the way. Kumbaga may paraan naman pala para hindi lahat ng tao mapupunta sa eternal torment or sa salita natin ngayon ay hell. Mag-jump tayo, ito yung sinasabi dun sa John 14 na expansion netong he who believes in the Son, sabi dito have eternal life. Ito yun. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. So siya rin yung nagsabi na he who believes in him, in Jesus Christ, ay magkakaroon ng eternal life. Bakit? Bakit may paraan palang inihanda ang Diyos? Bakit solusyon pala na inihanda ang Diyos? Ito, dito nagpaliwanag si Kristo, sabi niya, because He loved the world. Sa John 3:16. For God so loved the world, yun ang dahilan. Yung world dito ay ito, yung fallen humanity. Sabi niyo yung creation. Kasi hindi, nung nagkasala sila Adan at saka si Eva, pati yung creation, damay. Kaya naman yung mga halaman, mga hayop, namamatay din. And then, particularly sa panahon ni Nicodemus, yung Jews and Gentiles. Kasi ang alam din ni Nicodemus, Israel lang ang mahal ng Diyos. Pero ito yung emphasis din ni Kristo na hindi lang Israel, other nations din. At ito nga yung Gentile. Ang classification kasi ng tao sa Biblia ay dalawa, Jews and Gentiles lang. So kasama tayo sa Gentiles kasi hindi naman tayo Hudyo. Ang mga Hudyo ay sila yung biologically galing sila sa angkan ni Abraham. Dagdag paliwanag ni Kristo kay Nicodemus. So may daan na nihanda ang Diyos at sinabi kung bakit. And then paano yung so why and then how. Kasi nga yung tanong ni Nicodemus, how can these things be? Paano? Sa anong paraan? At yun nga yung pinapaliwanag ni Kristo. So dagdag paliwanag niya kay Nicodemus yung verses 11 hanggang 21. So how God gave His Son, binigay niya yung kanyang anak by sending Him to the world to die. Saan nanggaling itong to die na to? Dito sinabi ni Jesus na, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. That whoever believes me in Him, yung Him dito ay Son of Man, have eternal life. Dito sa numbers na to, nung nasa wilderness sila Moses, sa desierto sila, nagbigay ng Diyos ng judgment na ahas, disobedience nila. So, kinagat ng ahas yung mga tao. And then,
Sabi sila kay Moses na, mamagitan ka naman sa amin, ipanalangin mo, makipag-negotiate ka kay Yahweh. Kasi kung hindi mo gagawin yon, lahat sila mamamatay. Tapos ito naman si Moses, nakipag-usap kay Yahweh. Sabi ni Yahweh, gumawa ka ng tungkod, yung bronze na at yung bronze snake or serpent ilagay mo sa taas. Dito nagmula yung yung logo ng mga ospital na may tungkod tapos nakapulupot yung snake. Yun yung idea ng logo na yon. Lahat ng tumingin doon sa ahas ay hindi mamamatay kundi gagaling sila. Sa ginawa ni Moses, yon. Dito dinedescribe ni Jesus kung papaano yung mangyayari. Malalaman natin na ipapako nga si Jesus sa cross sa mga susunod na karugtong nitong kwento. Ano ba yung inire-represent ng ahas na yun? Sino ang cause na magkasala? Sino ang dahilan para magkasala sila Adam at saka si Eva? Yung ahas sa Garden of Eden, di ba? Yung serpent din ang nun. So yung serpent na nilagay ni Moses doon ay represent siya ng sin at saka death. Gets nyo yung connection nun? Nagre-represent yun ng sin at kasi nga, sabi rin sa Hebrews 9:22, yung sa under the law na yun ay everything is purified with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness of sin. So, dito dinedescribe, isang verse lang to, no, yung sinabi ni Jesus dun sa verse 14 and 15. Isa lang yun pero malalim ang connection nito sa Old Testament at saka dun sa prophecy na mangyayari sa kanya. Ito siguro iniisip ko rin na unti-unti sigurong napagdugtong-dugtong din ni Nicodemus nung nabanggit ni Jesus yung kwento sa Old Testament. Unti-unti niya sigurong naiintindihan din. Nanahimik na siya dito, hindi na siya nagsalita Ito sa ating passage. Ito rin yung ito yung sabi din ni Paul sa 2 Corinthians 5:21 na God made him who knew no sin to be sin on our behalf so that in him we might become the righteousness of God. So ito yung serpent na to, yung connection niya, yung serpent na inilagay sa tungkod, representation ng sin and death. So, yun yung magiging kalagayan ni Kristo. Magiging sin siya. So, napag-connect niyo yung kwento kung bakit sinabi ni Paul na God made him, si Jesus, who knew no sin to be sin. Instead of tayo yung ipako sa krus or tayo yung mamamatay, sinalo ni Kristo yon. Wala siyang kasalanan pero ginawang kasalanan siya. Yun yung point doon. Kaya yung death na to, yun yung connection niya sa ahas, ito yung magiging state ni Kristo. Si Kristo nung siya ay pinako sa krus, siya na nga ang tatanggap ng wrath ni God. Malinaw naman siguro sa atin yun, Kristo ang sumalo sa kaparusahan na tayo sana ang tatanggap. And then, ang isa pang tinetestify ni Jesus is hope of salvation, deliverance to those who believe in the Son or yung Son of Man. Or ito nga, si Jesus. Sinabi niya, inulit-ulit niya yun na sabi ko noon pa na may pag-uulit doon sa mga sinasabi ay nangangahulugan na importante yon sa passage. So, inulit yan sa 15, sa 16b, sa 18a, at saka sa 21. Sa lahat ng nanampalataya kay Kristo na anak ng Diyos ay magkakaroon ng salvation or deliverance from the wrath of God. So, ano ba yung believe na to? Ngayon sa mga theologian, may tatlong component yung believe na to.
Una, notisya, yung observes the facts objectively. So, may fact. Ano ba yung fact na sinasabi ni Jesus tungkol sa kanya? Siya ay mula sa Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Yun yung fact. Totohanan. Truth. And then, merong assensus or asensya. Yung acknowledge the truth intellectually. So, hindi lang to yung maniwala ka lang na sinabi lang ng bibig mo, yung naniniwala ka talaga na naiintindihan mo rin kung bakit ka naniniwala. Merong intellectual din na understanding. And then, itong fiducia, yung receiving personally or personal trust and reliance. Ito yung component ng belief na yun. So, hindi lang niniwala ka na yun ay totoo. Sa isa to kasi may mga sila daw ay naniniwala sa Diyos pero hanggang sa lang sila, sa fact. Naniniwala sila na may Diyos hanggang doon lang. Ang Diablo naniniwala din. Yun yung katotohanan na may Diyos. Yung ascensus or asensya, na-acknowledge nila na may Diyos nga. So, demonyo naman, intellectually, alam niya kung sino si Kristo. Ang wala sa demonyo, ito, hindi siya nagtitiwala kay Kristo. Hindi siya nagre-rely kay Kristo. Hindi niya matanggap na si Kristo ay tagapagligtas. At dito tayo nagkakatalo sa ibang tao. Naniniwala sila sa Diyos, naiintindihan nila na si Kristo ay Diyos at tao, kaya lang wala ito sa kanila. Ito yung sinasabi nating faith or complete trust and reliance kay Kristo. Kung matatandaan ninyo yung love the Lord your God with all your strength, with all your mind, with all your heart. Ito yung sinasabi dito. Ito yung belief. Kung sa atin, yung naintindihan natin, may katotohanan yung ating faith, hindi yung blind faith na sinasabi. Kasi itong belief at faith ay they are used interchangeably sa Biblia. May magsasabing have faith or have belief. So, pagkasinghulugan sila. So, now ba sa atin yung component ng belief na sinasabi ni Kristo dito? So, ang magkakaroon lang ng kaligtasan ay yung mga taong nananampalataya kay Kristo. Yung meron silang yung tatlo na to. Okay? And then, yung isang testimony, tinetestify ni Jesus ay merong destiny. May patutunguhan itong buhay natin na to. Hindi lang siya matatapos dito sa lupa, pero may afterlife na nangyayari. Mamamatay tayo and then may buhay ulit. Dalawa yung destiny na nabanggit dito sa ating passage. Meron yung eternal death or ito yung perish na sinasabi. Pagka sinabing perish kasi ay di ibig sabihin na sila'y nawala talaga physically. Kundi nawala sila doon sa spiritual kingdom na sinasabi. And then another destiny ay eternal life. Ito nga yung whoever believes. At ito, whoever does not believe. So, dalawa din yung klase ng na binigyan ng description ni Jesus dito. Yung whoever does not believe at yung whoever believes. Ito sa eternal death, ito yung justice served. Ayon dun sa sinasabi natin na ko na sabing may justice na sinasabi. 'Di ba ang Diyos ay holy and just? At ayon dun sa verse 17, si Jesus nga ang dahilan kung bakit napunta nga si Jesus dito ay sa pamamagitan niya
ay magkakaroon ng kaligtasan yung mga mananampalataya sa Kanya. Ayon sa verse 17. So, first coming ni Jesus, ito yung nagbigay siya expression ng Kanyang mercy at ng Kanyang grace. Sa buhay na ito, meron tayong nasa korte na hinihintay natin yung judgment natin. Kaya lang sa mga mananampalataya ay napardon sila, yung acquit. Kung sa Supreme Court, 'di ba, pag may hearing, guilty or acquitted. Sa mga nananampalataya, acquitted sila. Kumbaga yung kanilang kasalanan, hindi na yun, kanilang kasalanan ay mapapatawad. Kaya instead of receiving justice, they receive mercy. Pre, pagka pinatawad ka, acquitted ka. Kaya ko nasabi dito na pardon granted. Para doon sa whoever believes. Kaya lang, dito naman sa eternal death, ito yung destiny ng whoever does not believe. Hindi naman sabing unfair ang Diyos kasi justice is being served. Yun yung pagkakaiba. Dito, justice ang na-serve sa mga who does not believe. Dito naman sa whoever believes, pardon granted or acquitted. Kasi nga, yung sin ay, ayon sa biblical definition, yung sin ay transgression of God's law. Balik tayo sa Genesis. Ano ba yung law noon? Iisa. Do not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Ang parusa, kamatayan. Sabi ngang do not eh. 'Di ba? Do not eat, sabing ganun. Pero anong ginawa nila? Kinain nila. Ang parusa, kamatayan. Spiritually and then eventually physically din. May mga nagtuturo din na mga whoever does not believe ay hindi naman daw sa hell mapupunta. Kasi nga dahil sa awa ng Diyos, dahil nga namatay si Kristo at mapapatawad din lahat ng tao. So, walang mapupunta sa impyerno. Iyon yung universalism na sinasabi na lahat ng tao ligtas dahil namatay si Kristo. Hindi totoo yun. Kasi si Kristo rin mismo ang nagsabi na may distinction sila. Yung whoever does not believe ay mapupunta sa eternal death or eternal torment. And then, yung whoever believes, ito nga yung heaven or eternal life. May mga nagtuturo din na na may eternal death, pero pag daw nakuha yung sentensya mo, kunyari sa prison sa atin, pagka daw nakuha yung sentensya mo, kunwari si Ate Ami, 5 years. Pagdudusahan niya yung 5 years niya yun sa hell, and then after 5 years, mawawala siya. As in, mag-evaporate siguro. And then, pagka naman si Maymay, kunwari, 3 taon yung sentensya na dahil mas maliit yung kanyang kasalanan na gawa, after 3 years of torment sa hell, mawawala siya. Naman yung sinasabing annihilation, yung katuruan ng mga Seventh-day, mga Jehovah's Witnesses at saka mga Seventh-day Adventist na annihilation. Na pagka natapos mo yung sentensya mo, mawawala ka. Pero sa atin, sa Evangelical Free Church, meron tayong eternal hell at saka eternal heaven. Ito yung contrast na tinuturo dito sa ating passage. At mababasa din natin sa Revelation 14:10-11, eternal din ang sinabi. So, pagka sinabing eternal, forever and ever yon, habang panahon.
contrast doon sa eternal heaven and eternal hell. So, both yun eternal, eternity. Yun yung destiny na sinasabi ni Kristo dito. I-wrap up natin. Pinagpapatuloy ni Jesus yung sinasabi niya kay Nicodemus. Ang problema ni Nicodemus dito, unbelief. Hindi niya maintindihan niya pinagsasabi ni Kristo. At dahil hindi niya maintindihan, hindi rin niya ma-receive kung ano yun, hindi niya mapaniwalaan. Ito nga, sinabi ni Paul na hindi talaga maiintindihan ng natural na tao. I mean, ng tulad natin, unless may spirit Diyos na magpaintindi sa atin. At yun nga, yung pinapaliwanag ni Jesus na born again. Na hindi sa tao magmumula yun, kundi sa Diyos. And then, pinagpatuloy ni Jesus na ipaliwanag pa. Sabi niya, the kingdom is heavenly or spiritual. Ito ang kingdom na nasa isip ni Nicodemus, yung kingdom na kamukha nung kingdom ni Solomon or kingdom ni David. Yun yung inaasahan ni Nicodemus. Pero ang sinasabi naman ni Jesus ay spiritual, hindi itong physical. So yun yung pagkakaiba nung pag-intindi ni Nicodemus doon sa sinasabi ni Jesus. So ano ba yung pinapakita ni Jesus dito? Testify, yung witness, yung sa korte ginagamit din to, yung sasabihin ng judge, testigo, ano ba yung nakita mo? Dito sa verse 11. So ano ba yung sinasabi ni Jesus na alam niya? Walang makakapunta sa kingdom dahil sa kasalanan. At lahat ng tao ay under sa wrath of God. At lahat ng tao ay sa eternal torment ang pupuntahan nila. Kaya lang, may paraan ang Diyos para yung iba mapupunta sa langit. Bakit niya ginawa yon? Ito yung pinaliwanag ni Jesus. Because He loved the world. Napaka naman pagka lahat ng creation ko ay mapupunta sa wala. Parang ganun sa understanding natin Pero beyond our understanding, may purpose ang Diyos na kanyang pinapatupad. Pero dito sa pinapaliwanag ni Kristo, ito nga, mahal niya ang humanity. Kaya binigay niya si Kristo. Paano? How? Binigay na si Kristo para mamatay. Bakit kailangan mamatay? Kasi nga, for the wages of sin is death. And then, doon sa Genesis ulit, if you eat the fruit of the tree of knowledge of evil, you will die. Okay lang sana kung magkasakit, Kaya lang, kamatayan yung sinabi ni, ni Yahweh. Kaya ito, kailangan talaga na mamatay si Kristo. Hindi ko alam kung nagkasakit ba si Kristo. Sa tingin ninyo? Walang nasulat na siya ay nagkasakit Pero siya ay namatay dahil nga ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kaya matatandaan ninyo din sa Genesis na kailangan dugo, may dugo. Kasi nga, nung nagkasala sila Adam at Eva, at sila'y pinalayas nga doon sa hardin ng Eden, nagkatay muna ang Diyos para sila'y damitan. So, syempre, pagka pinatay ng Diyos yung hayop, may shedding of blood. So, sa Genesis pa lang, pinapakita na ito na merong mangyayaring ganito. Kaya lang, hindi pa malinaw kay Nicodemus noon. Siguro pagka kasama natin si Nicodemus ngayon, siyempre mas naiintindihan niya kasi bihasa siya. Bihasa siya sa Old Testament. And then mababasa niya pa yung New Testament, di lalo niyang maiintindihan kung ano yung mga pinagsasabi ni Kristo. So, sinalo ni Kristo yung sa atin sana.
Kaya siya yung namatay. Kaya laging nababanggit ni Ate Sonia yung great exchange na sa seremonya. Nung ipapako din si Jesus sa krus, 'di ba Barabas at saka si Jesus, mamimili yung mga tao at pinawalan si Barabas instead of siya yung ipapako doon. Kaya ipinako si Jesus para magkaroon ng buhay si Barabas. Ganon din sa atin ngayon. Ito yung sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:21. There is hope, sabi rin yung isang testify ni Kristo, yung kanyang nabanggit ay may salvation or deliverance sa lahat ng mga nanampalataya sa kanya. So exclusive yung kanya, yung kanyang claim na outside of Christ walang salvation or walang deliverance, walang kaligtasan. Hindi yung simbahan, hindi yung kung sinong tao, wala, si Kristo lang ang kaligtasan. Yun yung sinasabi ni Jesus dito. And then may destiny. Dalawa din, eternal death or eternal torment, and then eternal life. Eternal life para sa naniniwala, nananampalataya at sumusunod kay Kristo. Eternal torment or hell para doon naman sa mga hindi naniniwala kay Kristo. Linaw ba? Naintindihan ba? Ito yung ating reflection. What do you think about the way God showed His love to you? So personal ito. Read 3:22 to 36. Ito yung testimony ni John the Baptist.